Samantala, kailan maaaring maghabla dahil nabayaran na ang tumatalbog na tseke? Ipapaliwanag yan sa atin ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Upang makasiguro na ikaw ay makakasingil sa halagang nakasaad sa isang tumalbog na tseke, maaari ka pa rin bang magsampa ng isa pang kaso na civil naman in nature? Si Edmond ay nag-issue ng tseke ng Land Bank kay LV sa halagang 300,000 piso, ngunit ito ay tumalbog. Noong 1997, nagsampa ng kaso si LV laban kay Edmond sa ilalim ng Batas Pambansa bilang 22. Matapos ang 3 taon ay nagsampa naman ng kasong sibil laban kay Edmond upang masingil ang halaga na nakasaad sa tsekeng tumalbog. Bukod dito, humingi rin ng remedyong preliminary attachment si LV upang humatak ng property ni Edmond para daw makasiguro na mare-recover niya ang halagang kinuha ni Edmond sa kanya. Ang tanong po ni Edmond, maaari daw bang sampahan siya ng kaso ni LV ng makalawang ulit sa iisang halaga na nakasaad sa parehong tsekeng tumalbog? Una po nating dapat tandaan na hindi po pinapayagan ng batas na magsampa na magkahiwalay na civil action upang makarecover ng halaga na nasasaad sa tumalbog na tseke. Ayon po sa Rule 111, Section 1B ng Rules of Court natin, ang pagsampa ng isang kasong kriminal para sa BP22 ay nangangahulugan din na may kasama ng civil aspect, kung kaya't hindi na po kailangan mag-file ng hiwalay pang civil case para makarecover ng halaga. Ito ay suportado din ng Supreme Court Circular No. 57-97. Sa tanong po kung sino ang dalawang kaso na kung sa alin sa dalawang kaso na isinampa ni LV ay matatawag na litis pendensya, pareho po itong matatawag na litis pendensya. Upang masabi pong litis pendensya o may pagbabawal na magsampa ng ikalawang kaso sa iisang cause of action, kailangan pong tandaan natin, una, magkapareho ang magkatunggaling partido o parehong interes ang pinag-uusapan. Ikalawa, pareho ang karapatang ipinaglalaban o pareho ang hinihinging relief dahil galing sa iisang facts ang pinagtalunan dito. Ikatlo, ang pagkakapareho ng kasong ito ay maaaring maging conflicting sa pagitan ng desisyon ng criminal case at civil case. Kung kayo po ay may mga katanungan legal, wag po kayo mag-atubiling magpadala sa amin ng email sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.